Inirekomenda na hong sampahan ng kaso ang ilang mga personalidad at mga opisyal ng pambansang pulisya sa gagawing final report ng Quad Committee ng Kamara. Sinasabing sangkot umano ang mga ito sa issue ng illegal drugs, extrajudicial killings o EJK at maging operasyon ng Pogo. Vic Sumintak sa balita. Matapos ang 15 pagdinig, mayroon pang pahabol na rekomendasyon ang House Quad Committee na inilagay sa final committee report na pagtitibayin sa plenaryo ng Kamara bago ang CNJ adjournment ng 19th Congress. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert A. Nako, wait lang. Kamara, nagrekomenda ng pagsampa ng kaso laban kina Duterte at iba pa. Sino po yung kasabuat ni Digong? Sino? Ang alam ko, si Si Bato. O, sino pa? Si Albayalde. O, di ba? O, magkakasama yung mga yan. Sa panahon po ni Digong, ha? Panahon ni Digong, sino yung mayor ng Davao City? Si Sara Duterte po, sangkot din po sa di umano'y mga patayan doon. No, yung war on drugs nila. Siya yung mayor ng mga time na yon. Di umano, kasama ito. At yun po, nasa investigasyon na rin po yan ng ICC. Kaya naman po yung pangalan ni Sara Duterte ay nasa ICC na po. Kasi nga po, sa panahon ni Digong, mayor pa siya ng Davao, ay may issue siya doon sa kanyang nasasakupan. Which is yun yung mga patay-patay. O nangyayaring patayan. Diba? And then, ang House ay nagrekomenda ng pagsampa ng kaso laban kina Duterte at ng iba pa. Patay tayo dyan. Oo, yari na. Diba? Hindi na kayo naawa kay Digong. Nakakulong na nga sa dahig ay tatadtarin nyo pa ng kaso. Okay lang yan. Mahangin mayabang Diba? Ang mga mayayabang na tao, diba siya pa mismo yung naghahamon-hamon? Siya pa niyayabang niya pa yung mga patay-patay na yan. Tapos si Bato naman, Bato, kasama ka ni Digong Sino pa ba? Tingnan natin yung nandito sa kanilang thumbnail mga pre. Itong nire-reactionan natin, ating titingnan kung sino ba yung mga nandito. Ang alam ko, 4 sila dito 4 po sila yung nandito. So, tingnan po natin si Bongo, si Bato, si Harry Roque, at si Digong. Ay, naku po. Yun yung nasa thumbnail na nire-reaction natin. So, ibig sabihin, kasama ni Digong, wala po si Sara Duterte dito hindi nakasali. Pero ang nakalagay po sa thumbnail ng balitang ito, si Digong, si Bato, si Bongo, at si Harry Roque. Ayan, sasampahan na po sila ng nagrekomenda na ng pagsampa ng kaso laban sa 4. Anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayan mga pre, at meron din po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po yun yung suportahan mga pre, I-follow nyo na po yung ating mga social media accounts dyan. So eto na. Panoorin po natin yung balitang ito. Ayan. Inirekomenda na hong sampahan ng kaso ang ilang mga personalidad at mga opisyal ng pambansang pulisya sa gagawing final report ng Quad Committee ng Kamara ng operasyon ng Pogo. Vic Sumintak sa balita. Ang House Quad Committee na inilagay sa final committee report na pagtitibayin sa plenaryo ng Kamara overall chairman ng House Quad Committee na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial barbers, overall chairman ng House Quad Committee na nag-imbestiga sa mga issue ng illegal drugs, extrajudicial killings at Pogo, kabilang sa mga irerekomendang sampahan ng kasong kriminal ay ilang personalidad at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na operasyon. Yes, sa panahon po. Kaya naman sa panahon ni Digong, tinaasan niya po yung sahod ng mga kapulisan para yun yung tatanawin nilang utang na loob dito kay Digong. May utak din si Digong Kasi alam niya, pagbabaan niya bilang presidente ng Pilipinas, hahabulin po siya ng batas. Galing, pero hindi obra. Narinig barbers na kumpleto at suportado ng mga matitibay na ebidensya ang nakalap ng Quadcom.
kaming nakita mula sa mga miyembro ng Philippine National Police, no? Lalo na dun sa usapin ng EJK, na kung saan ay yung mga witnesses na aming naimbita ay pinangalanan kung sino yung maaaring nasa likod ng mga aslang patay sa ibang mga drug suspects. At we cannot really pinpoint kung ilan ito, but merong mga miyembro ng PNP, at ito ay isasama namin dun sa, kumbaga, part of the general report would say na dapat mag-conduct pa ng mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, na dapat mag-conduct pa ng mas malalimang investigasyon ng ating PNP sa kanilang hanay, no? At NBI din to support that investigation. Ang alam ko kasama si Albayalde dyan, pero ang nasa thumbnail pa lang, 4, pero hindi natin alam, baka mas meron pa. No? So, yun yung abang-abangan po natin. Matatandaan na sa 43 pahinang progress report na isinumite ng Quadcom noong December 2024, tinukoy ang mga kilalang personalidad na lumabag sa Republic Act 9851 o Crime Against Humanity Act na kinabibilangan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President, at ngayon ay Senador Bongo, dating PNP Chief, at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa, at 5 iba pa. Ipinahiwatig ni Barbers na 5 iba pa! Tuloy ang investigasyon ng Kamara sa 20th Congress at tatawagin itong Quadcom 2.0 dahil marami pang dapat na imbestigahan. Tuloy-tuloy. Maganda yan. Para hindi pa naman kasi tapos yung investigasyon nila eh. Marami pang hindi napapag-usapan. Diba? Quadcom 2.0. Sana meron din Tricom 2.0. Kumusta yung mga nasampahan ng kaso dyan? Nako, magtago-tago na kayo. Bato! Hi! Grabe, problemado na yung mga yan ngayon. May ICC, may mga kaso pa. Grabe. Sakit sa ulo. Yan kasi, di ba? Kumpara lang sana kayo sa Pilipino, hindi kayo magkakaganyan. Hindi kayo mamumroblema. Pero kasi, para kayo sa mga China eh. Para kayo sa mga, di ba? Hindi kayo maka-Pilipino. Ayan, deserve nyo yan. Abangan na lang po natin. Anyway, ito, bigyan po natin ito ng reaction mga pre. Itong isang video ito. Ayan bigyan natin ng reaction. Ano bang video ito, Mima Alicia? Mukhang interesting to at kailangan itong malaman ng mga Pilipino, no? So ito po, panoorin po natin ito. Medyo laki-lakihan lang po siguro natin. Ayan para klaro. Ayan. Mas maganda malaki. Ayan. Okay. Ayan, malaki na. Panoorin po natin ito. Mga minamahal, inhale muna tayo, no? Bago tayo magsimula kasi nakakapikon talaga to. And... Nakakapikon? Ano ba tong Ano daw? Nako, may HIV itong si Mr. Secretary ng DOH. Tanong lang po. Oy, may tanong si Mima Alicia. Tingnan natin. No, nafe-feel ko na mukhang ma-high blood ako. Kasi sino ba naman ang hindi mapipikon, Herbosa? Makinig ka. Patulog-tulog ka lang eh. Lumalala na ang HIV cases sa bansang Pilipinas. Sobrang lala na. Hindi pa naman totally na damaging na siya, pero malala na yung HIV. Tumataas yung cases. Pero ikaw, despite na tumataas yung cases ng HIV, dyan ka pa din sa pangarap mong maging presidente ng World Health Organization. Nakakatulong ba yan sa taong bayan? Tanong lang mga minamahal. Kasi ganito, alam nyo ba na yung si Herbosa, Herbosa, nagta-travel lang naman yan a year doon sa World Health Organization. Para ano? Para maging presidente. Hindi ganun. Kung ganun pala, hindi siya seryoso sa kanyang trabaho. Naghahangad pa ng mas malaki. Dapat galaw-galaw din pag may time. Huwag patulog-tulog sa pansitan kasi kung totoo man yan, abay, teka lang, foul ka dyan. Galaw-galaw kasi tama nga naman, ang HIV sa Pilipinas ay lumalala. Palala ng palala. May solusyon ba? Meron naman siguro. Maraming solusyon, kaya nga lang, yung nandyan, baka tulog. Baka nangangarap or nananaginip pa. Ano ba yung panaginip niya? Maging presidente ng ano? Tuloy. Maging presidente na yan, title lang naman yan. Gagastos ka 150 million per year. Sabi na lang natin may 3 taon pa. Si PBBM. Bali may 450 million pa. Ewan ko nga ba't na-appoint pa tong jujubin nyo na to eh. Nakakapikon. Gustong maging presidente ng World Health Organization. Ibaba mo muna yung ballpen mo. Parang gusto mong manuso ka. Huwag naman ganun. Ako yung kinakabahan sa'yo, baka mamaya yung ballpen mo dumiretso sa mata ko eh.
Yan kasi. Magtrabaho kasi kayo ng maayos para hindi ma-high blood itong si Mima Alicia. Ay, naku po. Tapos ang gagamitin mo, kaban ng bayan. Mm. May tama ka ba? Meron talaga. May tama yan. Ano lang ha? Nagtatanong lang tayo. Hindi. Nagtatanong lang din ako. May tama ka ba? Kasi kung wala kang tama, diba, magtatrabaho ka na maayos. Hindi yung may hahabulin ka na maging presidente ng Itzabuela, Kuwela, Kung Kuang King Chung Wei. Ang haba nun Kasi sino ba naman ang hindi mapipikon? Di ba, kaban ng bayan ang gagamitin mo para sa pansarili mong interes? Eh, yung Amerika nga, umalis na dyan. Yun Sa lang. WHO na yan. Kasi nakikita nilang nonsense. Wala namang kasense. Di ba? Tapos ikaw, ipinagpupumilit mo ang sarili mo na maging presidente ng WHO, tapos hindi mo naman pera yung ginagastos mo, kawawa kaming mamamayang Pilipino. Yun lang. Hindi mo pala pera eh. Kaban ng taong bayan ang ginagamit mo. Jijimunyo ka. Pinagsisiksikan ng sarili para lamang sa titulo? Patravel-travel ka na nga lang eh. Tapos ang Ay, para pala itong si Sara Duterte. Pa-travel-travel para sa pansariling interes. Ganun ba? Ay, nako, mukhang malala naman pag ganun. Oo, dapat talagang ano na yan. Oo, matutukan. Diba? Sayang yung pera ng taong bayan. Sila, sarap buhay. ang mga minamahal nagtatagal ng 2 linggo. Nagagampanan mo pa ba yung tungkulin mo? 2 linggo sa ibang planeta? Ay, grabe naman yan. Sarap buhay niyan. Si Sara nga eh. Ewan ko kung ilang linggo yan dun ngayon. Tanong lamang po, Herbosa, nagagampanan mo pa ba yung tungkulin mo? Okay, magta-travel siya. Sa isang buwan, mayroong 4 na linggo. Tapos nagtatagal yung travel niya ng 2 linggo. Men, 2 linggo ka na lang din na nagtatrabaho, sinusweldohan ka pa ng taong bayan, tapos nangangarap ka pa ng malala. Grabe. Ano ba yan? Monthly ba yan? Monthly ba? Eh kung yung biyahe naman niya, biyaheng langit. Biyaheng langit. Sorry. Kung yung biyahe naman niya para sa mga Pilipino, para sa bansa, okay lang. Pero kung pansariling interest, ay, malala yun. Hindi talaga katanggap-tanggap yun. Isa pa, gusto ko din i-point out. Itong si Miss M, na-appointee mo. Yung magandang pitit na babae. Diba? Kilala mo yan. At alam mo kung sino yung tinutukoy ko. Yung appointee mo na babae, sinibak. Paano hindi si Uy, saan sinibak yan? Saan? Sa trabaho, sa gitna? Ay, hindi, nagtatanong lang ako. Kasi ang pinag-uusapan dito, HIV. Hindi. Hoy, nagtatanong lang ako Kayo naman kasi, huwag naman ganun. Sinibak. Klaruhin nga natin para maliwanagan si Ballpoint Man. Kasi hindi naman qualified. Sa trabaho. Sorry naman. Itong utak ko, iba din yung takbo eh. Sorry. Tao lang naman. Kayo naman, nagsusorry na nga ako eh. In-appoint mo? Gusto ko lang tanungin, kailangan ba yung babaeng yan? Or kailangan mo? Ay, balik tayo dun sa sinibak. Kung sinabi mong kailangan mo, ibalik tayo dun sa usaping sinibak. Anong klaseng kailangan? Marami yan sige nga. Tatanong lang ako mga minamahal. Kailangan ba si Miss M? Or kaligayahan mo? Ay, naku po! KO! Ay! Yung ulo ko sa gitna, tumitigas! KO! Buwang na eh. Ay, nako. Psst, mga bata dyan. Ano muna kayo? Exit muna, exit. Usapang pang ano ito Usapang pang matanda. Usapang pang matanda. Sige, tuloy. Kaya pala duda na ako sa sinabi mong sinibak eh. Ibang sibak pala ito. Sige, tuloy natin. Inuna pa kasi yung libog eh. Ay, naku po! Uy! Ayoko na, di ko na kaya tong reaksyon na to. Ano libog? Diba? Nagtatanong lang. Ay, nagtatanong lang naman. KO! Buisit! Ibang klase ka magtanong, tagalit Well, kung sa bagay,
Mm. Ano din to ni Goy eh. Ah. Bata, di umano. Ah. And by the way, madami yung nakakaalam na related ka kay Duque. Kung gusto mong magpasikat ka, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, i-reveal mo na lang yung katiwalian sa Parmali. Diba? Bakit hindi na lang yan i-reveal mo yung katiwalian sa Parmali nila Duque? Hindi yun, mas sumikat ka pa. Pinuri pa sana ka. Malay mo, diba? Diba, mga minamahal? Oh, bisitahin naman natin yung mga expired na gamot. Punyeta. Kaya pala hindi kami nabibigyan ng gamot na libre. Diba? Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, inuubo actually up to this moment. Pero hindi naman siya, sinumpong na lang yung ubo ko ngayon kasi nag-trigger dahil nga, umuulan tapos lumalabas si Mima. So, kasalanan ko na yung pagkakataong ito. Pero nung nakaraan kasi, alam niyo kwento, nagpa-check up ako. Hindi ko sinisisi yung hospital dito or yung doktor na nag-check up sa akin. Ang ending, yung sinisisi ko dito yung head. Diba? Which is si Herbosa. Kasi biruin nyo sobrang daming nakapila. Ang haba kong pumilaw, hindi pa ako binigyan ng gamot. Pinabili pa ako. Tapos konting check lang sa baga, okay na. O ngayon, puntahan natin yung gamot. Kamusta yung mga gamot dyan? Na hindi na i-deliver. Tapos ano yung nangyayari? Binabaon. Ano yan? Uten. Uy! Na i-deliver, baon. Ha, ganon. Grabe. Huwag ka naman ganyan. Oo. Grabe naman yung ocean. Baka ocean. Ocean siguro. Tanong naman po. Hindi, to be honest, mga minamahal, totoong nangyayari yan. Hindi na di-deliver yung gamot, nag-expired. Ngayon na nag-expired, ibinabaon. Yung mga nasa taas wala nang pakialam yung mga yan. Sa mga gamot na yan. Kung hindi ka maka-Pilipino, pansarili lang talaga yung interest mo, ang gagawin mo, bahala na yung gamot na yun, ma-expire. Ma-deliver yan o hindi, basta, bahala na. Oh, total, buhay ko, masarap naman eh. Oh, yummy. Yummy tuloy. Kumbaga, ano ba? Halos lahat nasa kanya na. Okay, mga gamot, bahala na yan. Kung ma-deliver, yung delivery boy na yung bahala dyan. Or yung mas mababa pa sa akin. Ganon yung mga mindset ng mga yan. Yung mga walang pake. Sa mga mahihirap na may mga sakit, yun po yung mindset nila. Ano lang, parang patay. Parang tinutukhang na lang yung mga gamot. Sana hindi ka nahawaan ng HIV, ha? Sana hindi. Sana hindi ka karamahin, ha? Sabi ng gagagawa mo. Nananalangin pa din ako sa'yo. Lalo pa tumakalat yung HIV cases ngayon. At balita ko, madami ka daw babae. Naku, ba yun? naku. Oh, kung totoo yan, di umano'y marami itong babae, para itong sino ito? Yung congressman ng Davao? Na mahilig sa mag-order ng pokpokins. Pokpokins na double dead na carne. Tahong. Tahong ni Tahong ni Rolly. Ay, bakit Rolly? Rolly tuloy, lalaki man yun. KO! Sige, tuloy natin. Tanong lang po. Wala naman atang masamang magtanong. Totoo ba na madami kang babae? Walang masamang magtanong. Wag mahiyang magtanong. Ayun yun. Minsan kasi, nakakapikon yung mga taong mas inuuna yung libog kaysa yung trabaho eh. Ayun lang. Oo. May mga ganun talaga. Katulad ni Harry Roque. Tsumuchupa. Diba? Inuna yung tsupa. Bago yung trabaho. Pag nanakaw, inuuna. Yan yung problema. Diba? Sana hindi totoo. Sana hindi totoo at sana hindi ka nahawaan ng lumalalang sakit na HIV na yan. Punyeta. Kaya sabi ko sa inyo, ayoko ma-high blood, mga minamahal eh. Ayoko ma-high blood. Nasasayang yung oras ko sa'yo. At sinasayang mo yung oras ng mamamayang Pilipino. Well, sa bagay, tatanggalin din naman yan. Naaamoy ko. Hindi naman kasi tama yung paglilingkod eh. Naamoy ko lang, mga minamahal. Mukhang tatanggalin naman yan. Pag-pray lang natin. Diba? Pero kung okay naman yung kanyang trabaho. Ayan ang pinag-uusapan po dito ay yung sekretary po ng DOH. Siya po. Walang iba. Search nyo na lang sa Google. Yung nasa thumbnail po natin. So, yun, dapat talaga yung sana mapansin po ito ng Pangulo, no? Dapat talaga yung nilalagay ng ating Pangulo dyan sa kanyang nakapaligid sa kanya, yung talagang maka-Pilipino, no? Yung hindi po pansariling interes yung inuuna. Dapat may kasabihan nga pag tumakbo kang senador, mayor, presidente ng Pilipinas, vice president, dapat bayan muna bago pansarili. Pero yung iba dyan, gala muna.
sarili muna, bago bayan. Minsan nga, walang bayan eh. Puro lang gala. Yun yung problema. Anyway, yun lang po yung ating video dito sa reaction natin dito sa secretary ng DOH, no? Ayan so bakit po natin ito binigyan ng reaction? Para malaman po ninyo yung mga katiwalian ng mga taong ito. Ganun po, yun yung purpose dito. And syempre, pagkakitaan natin dito sa channel natin yung taong yan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-content. Yun yung totoo dyan, di ba? So, yun lang mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Sa hindi pa po nakapag-subscribe na ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. And syempre, may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan. So, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.